Pagdiriwang ng buwan ng mga overseas Filipinos, ating pag-uusapan kasama si Director Rodrigo Garcia Jr., Division Chief ng Policy, Planning and Research Division ng Commission on Filipinos Overseas. Director Garcia, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ma'am Nina and Commissioner June. Thank you for having us here in your show. Ngayong Disyembre po pala, ay Month of Overseas Filipinos. And ang tema po ng selebrasyon nitong taon, ano po ito? Well, for this month, alam po natin na ang buwan ng Disyembre kung saan bulto umuwi yung mga kababayan natin mula sa iba-ibang bansa, whether sila man ay OFW, seafarers, or mga permanent residents, or mga immigrants. Kaya may mabuti ng ating pamahalaan na ideklara ang Disyembre bilang buwan ng mga Pilipino nasa ibayong dagat. For this month, ang ating pong, for this year, ang ating pong theme ay Empowering Overseas Filipinos towards Sustainable Reintegration dahil po sa gusto ng ating mahal na Pangulo ng ating mga overseas Filipinos ay may sapat dapat na mga resources para pag-uwi po nila dito ay hindi na nila kailangan pabalik-balik pa ng ibang bansa kundi yung mga ipon nila ay pwede nilang gamitin dito para makapaghanap buhay. Director, pakibahagi po sa amin kung ano-ano po yung mga inihandang activities para dito at saang mga lugar po itong mga simultaneous na mga programa at aktibidad. Thank you po, Commissioner Jun, sa tanong na yan. Nag-umpisa na po ang ating mga regional migrant fairs, katuwang ang iba-ibang mga ahensya ng pamahalaan, kasama ng mga ibang local government units. We started as early as last month para ibigay po ang mga serbisyo ng ating pamahalaan sa ating mga pamilya ng mga migrante na naiwan sa Pilipinas. At last week lang po ay nasa South Korea po kami sa pakikipagtulungan ng ating Interagency Committee for the Celebration of Overseas Filipinos, katuwang ang ating Philippine Embassy sa Seoul, kung saan nagkaroon po tayo ng isang buong araw na migrant fair na pakikipag-ugnayan po sa kanila kung saan natin ang mga serbisyo ng pamahalaan at meron din po tayong mga binigay na mga iba pang mga programa at mga serbisyo na pwede nilang ma-access para sa atin. Okay, like ano pong klase ng serbisyo, for example? Usually may mga hinihingi po silang mga authentication, mga queries sa passport, or para sa mga pamilya naman nila dito, mga financial literacy seminars, or at the same time, yung sa mga issue ng kanilang remittances. But for our agency, which is the Commission on Filipinos Overseas, we were established in 1980 when President Marcos Sr. was in Hawaii, and then he was requested by our kababayan na dapat may isang ahensya na tututok sa mga immigrants. So, iba po ang DMW na nakatutok sa OFWs, kami naman po ay sa mga permanent residents. So, dahil po dito, may mga continuous program po ang ating ahensya para po ma-engage yung mga overseas Filipinos sa usapin ng ating bayan. So, hindi po ito mga OFWs, kundi Yes. ito po yung mga, let's say, citizens na Yes, ng mga tama. bansa na iyon. Tama. No, ano po yung mga programa na itinutulak po ninyo para po sa ating mga overseas Filipinos abroad? Yes, maraming salamat. Alam naman po natin na yung mga immigrants na to ay later on magiging citizen ng kanilang bansa. So dahil sa batas po natin sa dual citizenship, gusto po natin na i-reacquire nila ang kanilang Philippine citizenship. So we always encourage them na once you're naturalized citizen ng ibang bansa, i-reacquire nyo po ang inyong Filipino citizenship. Mura lang po, and it doesn't mean na nagdual kayo ng Pilipinas, matatanggal na yung foreign citizenship nyo. Hindi po. So you have the best of both worlds, sabi nga po namin. Para po pag naging dual citizens na sila, they can still go back to the country, they have ownership of the lands still, and pwede po silang magnegosyo. Kasi gusto po namin na kahit nandun sila, ang puso nila ay nandito, at yung mga properties nila ay kailangan din nilang mapakinabangan. So aside from that, gusto rin natin silang maging partners for economic development. So hinihikayat natin silang magnegosyo pa sa Pilipinas para makatulong din sa ating ekonomiya. The same time, bumoto po sa ating election since meron na po tayong overseas voting law that also allows Filipino citizens abroad to vote in our national elections. Aside from that po, yung mga matatanda po nating lolo at lola, ay meron din po tayong overseas centenarian law kung saan pwede po silang mag-avail ng mga benefits ng ating mga centenarian.
At meron din po kaming programa sa CFO na ang tawag ay Lingkod sa Kapwa Pilipino Program, kung saan yung mga donations coming from abroad ay we facilitate at no cost. So usually yung mga scholarship, grants, mga small-scale infrastructure na kanilang pinupondohan, pwede po nilang i-course through sa amin at no cost, at we will make sure na yung dinonate nilang pera will be put to good use. Yun po. Director, sa papaanong paraan naman po natin matututukan at mababantayan ang welfare ng mga kababayan natin abroad? Lalo na po yung kapakanan ng mga Filipino spouses ng mga foreign nationals na nais mag-migrate sa ibang bansa. Yes, Com June, sa amin po, once na makuha na po nila yung kanilang visa, immigrant visa, required po silang mag-attend ng aming pre-departure orientation seminars at guidance and counseling program para sa naman mga nakapag-asawa ng mga foreigners na aalis ng Pilipinas. So pag yung mga nakapag-asawa po ng foreigner pero dito sila sa Pilipinas, hindi naman po sila required na na duman sa amin. Pero sa mga aalis na, yung mga for good na, kailangan po nilang mag-register sa amin at mag-undergo ng PIDOS. That way po, nabibigyan po natin sila ng sapat na kaalaman tungkol po sa mga expectations nila pag nasa abroad na sila. And then yung mga nakapag-asawa ng mga mas kilala sa mga AFAM, no? Yung mga nag-AFAM na aalis, we check yung identity ng kanilang mapapangasawa, whether wala sila sa blacklist ng Interpol or ng ating immigration, to make sure na protektado po yung mga Filipino or Filipina natin na nag-asawa ng foreigners. At the same time, yung mga listahan po nato, pinapadala po natin sa ating mga konsulada or embahada para sabihin na ito po yung mga Pilipino na pupunta at maninirahan dyan sa inyong lugar para po ma-monitor din po natin sila. So may mga pagkakataon po na mayroon silang mga napapangasawa na let's say nasa blacklist. Yes, yes. Marami po ba? May mga incidents po ng mga marriage under the guise of trafficking. Yung mag-aasawa na foreigner, taon-taon na pupunta sa Pilipinas, iba-ibang lugar pupunta, mag-aasawa, pero yun pala ay nakapag-asawa na ng iba. Tapos pag dinala yung na pangasawang Pinoy or Pinay, gagamitin sa ibang pamamaraan tulad ng trafficking or labor slavery. So yan po yung mga bagay na iniiwasan natin. So bago pa man sila umalis dito, i-check na po natin kasi naka-connect po ang ating database doon sa BI para malalaman po natin kung nasa undesirable list ba to ng ating bansa ng mga foreigners. Okay. Kamakailan po ay nagkaroon ng pulong ang CFO with Department of Tourism to strengthen partnership for Filipino diaspora and tourism initiatives. Ano po ang detalye tungkol dito? Well, sa pamamagitan po ng aming kalihim na si Secretary Dante Frances ang II, gusto po naming makatulong sa ating Department of Tourism para doon sa programa nilang Bisita, Be My Guest at Balik Bayani sa Turismo. So gusto rin na naming hikayatin ang ating mga overseas Filipinos, lalo na sa Amerika, Canada, Australia, at mga piling bansa sa Europa tulad ng United Kingdom or Spain at Italy, para po dito naman sila magbakasyon, lalo na yung mga umiiwas ng winter sa mga lugar na malalamig. No? So, inihikayat po namin na bago sila pumunta sa mga ibang bansa para magbakasyon, uwi muna sila ng Pilipinas. No? Dito sila magbakasyon, makikita nila ang malaking pagbabago ng ating Pilipinas mula dun sa last nilang iniwan, no? At the same time, magdala sila ng mga kaibigan nila para ma-promote po ang Pilipinas at makita nila ang kagandahan ng ating 7,000 mahigit na isla. Hingi na din po kami ng update at informasyon dito sa 13 recipients ng 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Kailan po magaganap ang awarding na ito? Yes, Com June, maraming salamat po dyan. No, sa Miyerkules po, pararangalan po ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. ang 13 Pilipino, kasama na po ang 2 organisasyon at 2 foreigners. Ang tawag po dito ay Presidential Awards for Overseas Filipinos and Individuals Overseas. Ito po ay biennial award. It's the highest award conferred by the Republic sa mga outstanding overseas Filipinos. So OFW ka man, former Filipino, even foreigners, pwede ka pong mabigyan ng karangalan na to. So sa Miyerkules po, pararangalan ang mga outstanding overseas Filipino organizations and foreigners
because they have brought honor to the country, and at the same time, tumulong po sila sa development efforts ng bansa at sa ating mga kapwa Pilipino. So sa December 11 po to sa Malacanang Palace, gaganapin po ito sa oras na alas 9 ng umaga at mismong si Pangulong Marcos Jr. po ang magsusuot ng medalya sa ating mga outstanding overseas Filipinos. So inaanyayahan ko rin po yung manonood na paki-like po and follow yung aming Facebook page, Gawad ng Pangulo, for the stories, for the details ng ating mga awardees. Well, congratulations po sa mga magre-receive ng award na yan. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan abroad ngayong darating na Kapaskuhan. So on behalf po of our chairperson, si Secretary Dante Francis Clicang, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga Pilipino na nasa ibayong dagat. So we want to assure our kababayan, lalo na po yung mga immigrants at yung mga permanent residents at yung mga nakapag-asawa ng mga foreigners na aming kliyente, na ang CFO po ay bukas po para sa inyong pangangailangan. Katuwang po natin dito ang ating mga embahada at ang Department of Migrant Workers para naman po sa OFW. So rest assured po na lagi po kaming nandito para po sa inyong mga pangangailangan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director Rodrigo Garcia Jr., Division Chief ng Policy, Planning and Research Division ng Commission on Filipinos Overseas.